Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. ang mabuting balita po ng ating Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang mahugasan na ni Jesus ang mga paa ng kaniyang mga alagad, sinabi niya sa kanila, "Sinasabi ko sa inyo, ang alipin ay hindi dakila kaysa kaniyang Panginoon, ni ang sinugok kaysa nagsugo sa kaniya. Kung naunawaan ninyo ang mga bagay na ito at inyong gagawin, mapapalad kayo. Hindi para sa inyong lahat ang sinasabi ko, nakikilala ko ang aking mga hinirang. Ngunit dapat matupad ang nasasabi sa kasulatan, ako'y pinagtataksilan ng taong pinakakain ko. Sinasabi ko ito sa inyo bago pa mangyari upang kung mangyari na ito, ay manalig kayo na ako'y si ako nga. Tandaan ninyo, ang tumatanggap sa sinugo ko'y tumatanggap sa akin at ang tumatanggap sa akin ay tumatanggap sa nagsugo sa akin." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Welcome sa Our Lady of Lasalet, Quasay Parish, kung saan ayos lang umiyak. Samahan tayo ng mahalay na sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Narinig po natin sa ating unang pagbasa ang paglalahad ni San Pablo ng mga katotohanan tungkol kay Kristo, kung saan nirecall nga din po niya yung dating sinabi ni Juan Bautista na hindi ito karapat-dapat kahit magkalag lamang ng tali ng panyapak ni Kristo. Ang pagkakalag ng tali ng panyapak, by the way, then, noon, ay gawain ng isang alipin. And so in effect, ay sinasabi that time, is St. John the Baptist, na kahit mag-apply siya bilang alipin na lang ni Kristo, ay hindi pa rin siya karapat-dapat talaga. Imagine that. I mean, imagine this. Noon, nung kapanahon ng sinabi ni St. John yun, I mean, hindi siya pipitsugin. Akala nga ng mga tao siya nang hinihintay nilang Mesiyas. Kaya yung sabihin ni St. John the Baptist na ako ay hindi karapat-dapat kahit man lamang maging alipin ni Kristo. Tanda yun ang pagiging napakadakila ng Panginoon natin. Kaya nga kahanga-hanga naman yung ginawa niya sa ating mabuting balita ng hugasan niya mga paa ng mga alagad niya. Dahil ang paghuhugas din ng mga paa ay gawaing reserved din sa pinakamababang alipin. Kung may mga alipin, meron pang pinakamababang alipin. And so, again, imagine that. Jesus doing that? Eh, napakadakila nga niya eh. Kung si San Juan Bautista nga, hindi makapag-apply. Nakarapat dapat kahit maging alipin lamang niya. And yet, ginawa niya sa mga alagad niya at sa atin na rin, in effect, ang paghuhugas ng ating mga paa. Sinabi ko pong kasama na tayo dito dahil yung ginawa ni Jesus dito ay preview ng kanyang gagawing matinding paglingkod para sa lahat ng tao sa krus ng Kalbaryo, kung saan siya'y mamamatay na parang isang alipin. Bakit? Pasunurin sa Diyos hanggang wakas para lamang tayo ay maligtas. Gayunpaman, wag din po nating ma-overlook na pagkatapos hugasan ni Kristo ang mga paa natin, matapos na tayong paglingkuran ng wagas na nagdulot sa atin ng pagliligtas. Anong sabi niya? Ang alipin ay hindi dakila kaysa kanyang Panginoon, niyang sinugo kaysa nagsugo sa kanya, which basically means kung ano ang ginawa sa atin ng Panginoon natin, ayun din daw ang dapat na gawin natin sa isa't isa. Maghugasan din tayo ng mga paa. Maglingkod din daw tayo sa isa't isa. Katatapos lamang ng midterm election, nakatutuwa. Sana, napakaraming gustong maglingkod. Sana. Kasi ang nakatatawa naman ay kung bakit gustong-gusto nila na magkaroon ng kapangyarihan at pwesto sa lipunan para makapaglingkod lang. Kailangan nila ng kapangyarihan at pwesto para makapaglingkod lamang sa kapwa-tao. Di ba ito yun ang lagi nilang sinasabi? Constant yun sa platform nila. Makapaglingkod sa bayan. Nakatutuwa sana, kaya lang ang nakatatawa. Bakit? Kailangan ng kapangyarihan at pwesto sa pamahalaan. No wonder, ayan, natalo. Hindi na boto.
hindi nanalo, lungkot na. Yung iba, galit pa, pusit na. Kaya yung nagpapakilalang appointed son of God, ano ngayon? Disappointed son of God. Kaya yung sayaw ng sayaw, meron pang pasigaw ng sigaw. Dismayado. Bakit? Pinagod daw lang natin siya. May kilala ko dati, natalo sa amin eh. Pero bago matalo, bago ang eleksyon, nagpapamigay ng mga libreng tsinelas. Okay, bait. Sako-sakong tsinelas. Na magaganda, pinapamigay. Eh, nung matalo kinabukasan, may nangihingi na naman ng tsinelas. Sabi daw, bilhin ninyo, talo kaya ako. Para lang din yung mga talunan ngayon na hindi na tatanggalin. Yung mga tarpaulin nila, mga mukha nilang naglipana kung saan-saan. Para bang bahala na kayo dyan, talo ko eh. Kayo magtanggal, nalo naman kayo. Hindi niyo man ako binoto eh. O yung mga natalo na ngayon, hindi ka na makikilala, hindi ka pangingitian. Eh kasi nga, hindi nagkaroon ng kapangyarihan, hindi nagkaroon ng pwesto, kaya ayaw na maglingkod sa kapwa-tao. But Jesus is telling us right now, hindi kinakailangan ng kapangyarihan, hindi kinakailangan ng pwesto para makapaglingkod lamang tayo. Nakatutulong ang mga ito, pero hindi kailangan ng mga ito. Sapagkat ito'y pinakita niya sa atin mismo. Kaya nga bago niya hugasan ng mga paa ng mga alagad niya, naghubad muna siya ng panlabas na kasuotan na sinisimbolo lang naman. Ito yung sinasabi natin kanina. Ang sinasabi ni San Pablo na paghubad ni Kristo ng kanyang pagiging Diyos para makapaglingkod lamang para sa kaligtasan ng tao. Ang isa sa ibig sabihin nun, lahat ng naramdaman niyang hirap mula nang siya'y panganak, mula nang siya'y magkatawang tao, hanggang sa siya'y patayin sa Kalbaryo, lahat ng yun naramdaman niyang tunay na tunay, wagas na wagas. Kumbaga sa operasyon, pinakamatinding operasyon na walang anesthesia, pinagsama-sama, kaya ramdam hindi lamang ng kanyang katawan, kundi pati na ng kanyang kalooban, ng kanyang kaluluwa. Kasi hinubad niya ang pagkadiyos niya. Hinubad niya ang kapangyarihan niya. Not just that, sapagkat bago ni Kristo hugasan dito ang mga paa ng kanyang mga disipulo, anong ginawa niya? Siyempre, umalis siya sa kinalalagyan niya. Umalis siya sa pwesto niya. Kung nakaupo siya, kung nakarecline siya, dumayo siya. Umalis siya sa kinalalagyan niya, sa kinupupwestuhan niya, para hugasan ang kanyang mga paa. Ang nangyayari ay hindi basta umupo na lamang si Kristo, doon na lamang sa isang pwesto, at sinabi niya sa kanyang mga alagad, o dito kayo isa-isa, huhugasan ko mga paa ninyo. Ibigay ninyo sa akin, hindi ako aalis sa pwesto ko, kayo ang pumunta dito. Ganun ba ang nangyari? Hindi. Umalis si Kristo sa kanyang pwesto para mahugasan ng mga paa ng kanyang mga disipulo. Parang tayo, kapag tayo ba'y nasa bahay at doon nakahilata tayo o datnan tayong nakaupo lang, nagre-relax, namamahinga ng isang bisitang napakahalaga, sasabihin ba natin sa kanya, pagod ako hindi ako aalis dito sa kinaupuan ko, kinahigan ko, bahala ka na sa buhay mo, paglingkuran mo, ang sarili mo. Hindi. Kahit pagod ka, basta ang bisita ay mahalaga, tatayo ka, aalis ka literally sa pwesto mo para makapaglingkod ka doon sa tao. O ganun ang ginawa ni Kristo dito sa Ebanghelyo. Pero simbolo lang ito, sapagkat ang talagang ginawa ni Kristo, umalis siya sa kanyang pwesto sa kalangitan para tayo kanyang mapaglingkuran. Kaya, pinakikita dito ng Panginoon na hindi kailangan ng kapangyarihan at pwesto para makapaglingkod lang. Ang tanging kailangan bukal sa loob na kagustuhang maglingkod at kababaan ng loob. Humility. May I remind you na kasama si Judas sa mga hinugasan ni Kristo ang mga paa. Na pwedeng hindi na. Diba? Pwede namang pinaalis mo niya si Judas Pwede namang hintayin mo niyang umalis si Judas Pwede naman niya sinabi niya agad kay Judas, gawin mo na ang gusto mong gawin, ang dapat mong gawin. Sa kanya, hinugasan ang mga paa ng mga alagad niya. Pwede yun! Pero hindi yun hinintay ng Panginoon. Dito, kahit yung nagtaksil sa kanyang pinakain niya, hinugasan pa rin niya ang mga paa. Kasi kung pinaalis muna niya si Judas, sige nga, kung yun ay nangyari, sa palagay po ba ninyo, mauutos din sa atin ang ating Panginoon na gayahin siya? Of course, hindi. Sapagkat alam mismo ng ating Panginoon na ang tunay na paglilingkod ay walang pinipili. Kaya hindi porke naglilingkod tayo, tumutulong tayo, ay naglilingkod at tumutulong na rin tayo tulad ni Kristo. Tingnan po natin, baka namimili tayo ng tao, namimili tayo ng sitwasyon, namimili tayo ng pagkakataon. Hindi po yun ang tunay na paglilingkod na hinahanap sa atin ng Panginoon. Kaya sana maging eye-opener po sa atin ang reflection na ito, batay sa halimbawa ng ating Panginoon Jesucristo, dahil baka kakaunti na lang yung
pagtulong at paglilingkod na ginagawa natin, hindi pa maging kalugod-lugod sa Panginoon natin. Tama naman yung katwirang mas mabuti na yung kaunti kaysa wala. At least naglilingkod, at least tumutulong. Okay naman yun. Mas mabuti na yun kaysa hindi ka tumutulong o naglilingkod. Kaya lang, mabuti lang yun. Hanggang dito. O hanggang sa mga mata ng tao. Pero hindi hanggang sa kabila. O hindi hanggang sa mga mata ng ating Panginoong Jesucristo. Sapagkat sabi nga po mismo ng ating Panginoong Jesucristo, nakuha na natin ang ating gantimpala. Kapag tumutulong, naglilingkod, gumagawa tayo ng mabuti ng hindi totoo, walang pagkapakumbaba. Huwag po sanang ganon. Gagawa na lang din po tayo ng mabuti, sulit na natin, sagad na natin. Huwag na po tayong mamili ng tao at ng sitwasyon upang ang ating pagtulong at paglilingkod ay totoong maging kalugod-lugod sa ating Panginoon. And besides, kapag hindi tayo mamimili at kung nagkakaroon tayo ng kapakumbabaan, siguradong maglilingkod at tutulong tayo sa maraming pagkakataon at hindi sa paminsan-minsan lamang na pagkakataon. Ito po sana ang hilinging biyaya natin mula sa Panginoon. Amen.